mas tumatak sa utak mo gamit tayo ng pictures. Remember, meron tayong tinatawag na photographic memory. Ganito yan. Sabi daw itong RAAS na ito ay na-activate kapag mababa ang iyong blood pressure. Kapag ganun, yung iyong JG apparatus, particularly yung macula densa, anong gagawin? Uutusan niya yung JG cells or juxtaglomerular cells ng iyong kidney to produce an enzyme known as renin. And this renin converts angiotensinogen into angiotensin 1. Ano sir, nakakalito naman po yung mga terms na yan. Ganito gawin natin. Imaginein mo yung JG apparatus, ito yung pamilya. Yung macula densa, mama mo. Yung JG cell, papa mo. Tapos si angiotensinogen naman ay si baby. Tapos itong renin naman ay kanin or pagkain. Anong ginagawa ng family kay baby? Pinapakain ng renin. Kain ng renin. So si angiotensinogen ay naging chubby, naging tambok. A1 na siya ngayon. But remember my friend na ang A1 is still inactive. Hindi pa yan nagwo-work kasi mabigat, mahirap kumilos, tambok. Okay? Now, in order for A1 to become active and stronger, pupunta siya sa gym. In this case, sa lungs po yun. Tapos sa gym or sa lungs, mamimit niya si ACE. Sino po yan? Trainer niya. Anong kompletong pangalan ni ACE? Angiotensin Converting Enzyme. ACE na lang bilang palayaw. So with the help of ACE, si A1 ay nag-workout. Yes, everyday workout, walang pahinga po yan. So yung dating A1 na chubby ay naging macho, papi na. A2 na siya ngayon. Yes, ang lakas ko na. And remember, A2 is the active form of angiotensin. O malay mo, itanong sa board exam mo yan ha. Titigan mo lang yung picture dito o sa left side, inactive yan kasi tambok, mabigat, mahirap kumilos. A2, macho, maskulado, mas malakas siya. Now, anong epekto ng A2 sa katawan natin? Okay, real talk muna tayo my friend. Di ba kapag kunwari ikaw ay nagwo-workout, tas nakikita mo na yung mga resulta, nagkakaroon ka na ng abs, ng muscles, medyo magmamayabang ka ng konti, magpa-flex ka ng konti. Look at me now, I have muscles. Yes, ang lakas-lakas ko na, ganyan. Now, anong epekto ng A2 sa katawan natin? Ganon din. Magmamayabang yan, magpapakitang gilas yan. Tignan mo ginawa, oh, pinisil yung blood vessel. Feel na feel ko no? Ang tawag dyan ay vasoconstriction. Pinasikip yung blood vessel. And remember, this constriction will increase the blood pressure. Di ba kanina low blood ka? Nung nagkaroon ng A2, nagkaroon ng vasoconstriction. That increases the blood pressure. Nakita yun ng adrenal gland mo. Nagulat. Sa sobrang gulat, anong nangyari? Napautot siya. Yan, di ba kapag kunwari no, nagpipigil ka ng utot mo tas ginulat ka, lalabas talaga yung utot mong yan. Okay, yun ang isa pang epekto ha. Kapag may A2, this will cause release of aldosterone as well as ADH. Ngayon, kung tumaas ang aldo at ADH, what will happen to your sodium and water reabsorption? Tataas din, mag-i-increase din. Therefore, tataas din yung sodium at water mo sa blood. And this too will also increase the blood pressure. Therefore, overall, anong effect ng RAAS? To increase the blood pressure. Paano? Una, vasoconstriction. Pangalawa, increase in sodium and water reabsorption. All of them will increase your blood pressure. So ayusin natin. The RAAS is activated when there is a decrease in blood pressure. Tama? At ang effect ng RAAS is to increase the blood pressure. Huwag kadilimutan. Okay, sige nga. Sagutan mo nga ito. The RAAS is activated when the blood pressure is low or high. Low. The effect of the RAAS is to blunt the blood pressure. Increase or decrease? Increase. Muy bien, amigo. Punta na tayo sa ating fourth function and that is the tubular secretion. Okay, next page na po tayo. Malinaw na ba ulit yung video and audio? Klaro na ulit? Ayun, thank you. In your handouts, there are two functions nito na major. Una, yung pangalawa muna. Ano yon? Elimination of waste products not filtered by the glomerulus. Okay, nabanggit ko earlier na may mga wastes that cannot pass through the glomerulus. Paano maitatapon yung mga waste na yan without passing through the glomerulus? Ang sagot ay secretion. So from the blood, itong waste na ito ay magdi-diffuse papunta sa renal tubule. Remember, basura na po yan. We no longer need that. Diretso na yan tapon sa urine. Therefore, our urine has lots of waste products on it. Kaya dapat hindi ito iniinom. Yes, shot puno. Alam mo ba my friend na meron talaga mga taong umiinom ng ihi sa paniniwalang gamot daw ito? Yes. Meron ako napanood na isang video sa YouTube or sa Facebook ata yun. Merong isang Indian,
Farmer siya, magsasaka. Meron siyang mga alagang baka or cows. Hindi yung gatas ang kinukuha niya. Alam mo ko ano? Yung ihi nito. Ilalagay sa isang baso tapos iniinom. Ang sarap. Yikes, in-interview siya ngayon. Bakit yung ihi ng baka ang iniinom mo? May gatas naman yan, di ba? Kasi pag umiinom ako ng ihi ng baka, lumalakas ako. Cobra energy drink yarn. Sabi daw sa research, cow's urine daw can help boost the immune system. Talaga? At meron pang isa. Sabi daw itong cow's urine daw can help prevent acne, gamot sa pimples. Yun pala ang sikreto niya for clear looking skin. Sa wakas, meron ng solusyon sa matagal kong problema. Hindi ako iniiwan ng mga tinggaw, pero minahal ko naman eh. Alam ko na, pupunta lang ako sa farm o sa bukid. Magharap ng baka pag may umihi, saluhin ito. Ginawang facial wash eh, no? Ew! Okay, tapos na ang commercial. Pangalawang function na tayo. Yung una dyan sa notes mo. Ano yon? Regulation of acid-base balance in the body through the secretion of hydrogen ions. In other words, ito ay maintenance of blood pH. Ano nga ba yung normal average blood pH? It's around 7.35 to 7.45. 7.14 na lang. Ano po yan? Is it acidic, neutral, slightly alkaline, or alkaline? It is slightly alkaline. Now, in order to maintain this pH of 7.40, we have to remove excess hydrogen ions. Kasi ang pH at saka hydrogen ions ay magka-opposite. Whenever hydrogen increases, pH decreases and vice versa. Okay, now to maintain that pH, itong excess hydrogen ions from the blood, punta yan sa tubule, then tapon yan sa urine. Okay? Therefore, ang urine natin has lots of hydrogen ions. Uy, kung ang ihi ay mataas ang hydrogen, anong pH niyan? High or low? Of course, low. At kapag low ang pH, ano yon? Acidic. Okay? Yun pala ang reason kaya ang ihi natin ay acidic kasi nagtatapon tayo ng excess hydrogen ions papunta sa urine para ma-maintain ang blood pH na 7.40. Okay. Eh sir, ano po yung nakalagay sa notes ko? Na renal tubular acidosis. RTA na lang sulat mo para hindi ka mahirapan. Basahin ko muna yung nasa notes mo. In renal tubular acidosis daw, there is an inability to produce an acidic urine because yung mga hydrogen ions are not secreted or excreted. Paliwanag natin. Okay, ganito yan. In RDA, itong mga hydrogen ions na ito ay hindi na-excrete or nasa-secrete. Maaaring meron kang renal disease that impaired the secretion function of your kidney. Therefore, mababa ang hydrogen sa tubule. Therefore, mababa din ang hydrogen ions sa urine kasi nga hindi na itatapon. Uy, kung low ang hydrogen sa urine, what will happen to the urine pH? Of course, mag-i-increase. Uy, kung tumaas ang pH, ano yon? Acidic or alkaline? It is alkaline. Uy, may highlight. Tinanong dati sa exams. What is the urine pH in renal tubular acidosis? It is alkaline, hindi acidic. Eh, sir, di ba dapat acidic ang ihi kasi nga acidosis? Hindi. Alkaline talaga ang urine dito kasi mababa yung hydrogen ions. Ay sir, baka po may typo error si Strasinger. Baka imbis na acidosis, dapat renal tubular alkalosis yan. Hindi, acidosis talaga to. Baka naman sir, ikaw ang may mali. Mali-mali turo mo. Ganun. Tama yung mga sinabi ko. Eh sir, baka tinawag na acidosis ito tapos ang urine is alkaline. Nakakalito. Ganto yan. To know the answer, balik tayo sa blood. Okay? Ayan. In renal tubular acidosis, yung mga hydrogen ions sa blood, hindi na itatapon. Simpleng tanong, if these hydrogen ions are not excreted, what will happen to that? Will it increase or decrease? Common sense, kapag hindi na itatapon, it will accumulate. Di ba tataas yan sa blood? Uy, tumaas yung hydrogen sa blood. What will happen to the blood pH? Mag-increase or decrease? Of course, decrease. At kapag mababa ang pH, ano yan? Acidic or alkaline? Siyempre, acidic. At kapag acidic ang blood pH, anong tawag doon? Acidosis. Yun pala ang reason kung bakit tinawag siyang acidosis. Because that word acidosis pertains to the blood pH na acidic. Tapos ang urine is alkaline kasi mababa ang hydrogen ion content ng urine. Ingat sa pag-answer. Kung ang tanong sa board exam is what is the blood pH in renal tubular acidosis, the answer is acidic. Pero kapag ang question ay what is the urine pH in RDA, the answer is alkaline. Huwag kalilimutan.
Okay, tapos na tayo sa ating apat na kidney function. Review time tayo, my friend. Walang titingin sa handouts. Mabilisan ko ito. Unang tanong, what is the normal total renal blood flow in ml per minute? 1,200 ml per minute yan. How about yung plasma flow na total? 600 to 700. Kalahati yan, okay? Next question. Part of the nephron resembles C4 shape is the glomerulus. Our glomerulus filter substances with a molecular weight of less than 70,000 Daltons. Pero bakit gano'n? Yung albumin hindi napipilter ng glomerulus kahit ang size ay 69,000 Daltons. Because of the shield of negativity. Ano ang charge ng albumin at ng glomerulus? Negative. Kapag both negative, what will happen? They will repel each other. Next question tayo. What is the major site of reabsorption and secretion? Tubular. Parehas PCT yan. Next question. What are the substances reabsorbed in PCT? Ano yung swagyo? Yun ay salts, water, amino acids, glucose, at urea. Ngayon, alam mo pa na ang swagyo ay ganon. Baka sa board exam, hala, ano nga ba yung mnemonics na yun? Swagyo na lang alam ko. Patay tayo dyan. Nag-invento ka ngayon. Naging sugar, waste, acetic acid, glutathione, uric acid. Ako, naging suka na yung isa. Nako, dapat alam pa rin yan, ha? Next question. Renal threshold for glucose. 160. Anong unit? Yun ay 160 to 180 milligrams per deciliter. Next, to maintain the pH of 7.40, anong ions ang sinasecrete? Hydrogen ions. Okay, next question tayo. In renal tubular acidosis, what is the blood pH? Acidic. At ang urine is alkaline. Okay, congratulations my friend. Muy bien, muy bien. Kabisado mo na yung mga bagay-bagay dito. Alright, punta naman tayo sa ating kidney function tests. Again, sa clinical chemistry lecture na lang yung mga details dito. For CM, superficial lang or mababaw. Number 1 is for glomerular filtration. Generally speaking, clearance tests are used to evaluate glomerular filtration. Dito kasi i-assess mo yung ability ng kidney to remove a filterable substance. Ang main keyword there is to remove, tanggalin. Ito yung mga example ng mga clearance tests. Karamihan dito ay obsolete na. Meron tayong i-focus dito, dalawa. We have inulin tsaka creatinine. Okay, highlightan yung inulin, tinanong dati yan. Ano to yung gold standard or sometimes nakalagay ay reference method. Maglalagay ako ng side notes dito. For measuring GFR, ang gold standard, it's inulin. Although inulin ang gold standard, hindi siya ang routinely performed tests kasi we do not produce that. Exogenous ang inulin. Kailangan pa siyang i-infuse sa pasyente. So magastos, toxic, basta mahirap siya i-perform. Ang alternative dyan is yung creatinine clearance. Since we produce that, derived from the muscle yan, ito yung most commonly performed clearance test, si creatinine. Okay? Itong cystatin C, pwede rin siyang gamitin alternative for creatinine clearance. Sa clinical chemistry lecture na lang po yan. And speaking of crea clearance, ano bang formula for that? Nako, memorize na memorize mo yan. Sulat mo yung handouts mo. CCR in ml per minute is equal to U times V over P times 1.73 per meters over A. Pakialam din po kung anong ibig sabihin ng mga letters dyan kasi lumalabas sometimes yon. Ano yung U? Urine creatinine. O naka-highlight ito, alam mo nang ibig sabihin kung highlighted. Okay? V for volume ng urine for 24 hours. P for plasma creatinine. 1.73 square meters is the average body surface area and A is the patient's body surface area. Pag